Lumaking walang ama ng role model ng babae na ikinasira ng pamilya. Walang role model na ama na gumagabay sa kanyang paglaki, nalulong sa barkada at masamang bisyo. Nagkaroon ako ng sama ng loob sa tatay ko. Dahil sa kawalan ng ama na role model, nagkaroon ng low self-esteem. Ang kabuuan ng mga kwentong yan dito lang sa The 700 Club Asia. Dahil lumaking malayo sa piling ng kanyang ama na nooy isang seaman, walang naging gabay si Mike sa pagiging ulirang asawa at ama sa sarili niyang pamilya. Bunga ng matinding pressure sa kanyang karera bilang isang abogado, mas naibuhos niya ang oras doon kaysa sa pamilya. Naging aktibo siya sa mga civic organization at politika. Taong 2010 nang tumakbo siya sa pagkabise-alkalde sa Mariveles, Bataan. Sa pagiging abala sa lipunang ginagalawan, nasubok ang kanyang pagkatao. I kind of enjoy the idea that women are chasing after me. Nahulog sa tukso si Mike na siyang unti-unting nagwasak sa pagsasama nila ng asawa. My wife had a difficult time adjusting to this lifestyle of mine. Halos linggo-linggo, may nahuhuli siyang mga ibang babae. Ang pangyayaring iyon ang naging mitya ng kanilang paghihiwalay. Tinis ko lahat yon until medyo lumaki-laki na yung mga anak ko. That's when the time na talagang suko na ako. Panibagong kabiguan pa ang dumating nang matalo siya sa halalan. Sa kabila ng sinapit, hindi naging huli ang Panginoon sa pagkilos sa buhay ni Mike. Isang kaibigang pastor ni Mike ang nagpadala ng imbitasyong lumapit sa Diyos. Dumalo siya sa simbahan upang pagbigyan lamang ang pastor. Ngunit nang masumpungan niya ang presensya ng Diyos, nagbago ang kanyang motibo. Ang closing prayer na nung pastor, ni Pastor Paul, I started crying. I can feel that God is present there and He was embracing me. And I whispered a simple prayer and I said, Lord, I know there's something wrong with my life. Can you just change me? Tumugon nga ang Diyos, ngunit sa paraang malayo sa kanyang inasahan. Nabalitaan niyang dinala sa ospital ang kanyang ina dahil sa sakit sa baga at komplikasyon sa kidney. I saw my mom and I saw her condition and it was different. She was having convulsions, she couldn't drink medicine, her body was shaking. I found myself holding at the doorknob ng hospital room niya and I got scared because I remembered my prayer. And I was thinking at that time, naku, susubukin na yata ako ng Panginoon. Kapalit ng pagpapagaling sa kanyang ina, naglingkod siya sa Panginoon at nangaral ng kanyang salita. Ngunit muli siyang nabigo. Sa halip na bumuti ay nagtagal pa sa intensive care unit ang kanyang ina, hanggang sa masaid na ang kanyang pitaka. Katatapos mo lang sa eleksyon, hindi ka pa nakaka-recover sa gastusin. And I called up my pastor and I told him, Pastor Paul, sabi ko, I need you to pray for me. Kasi I can feel that I'm about to let go. I'm starting to doubt this God that I'm supposed to be serving. Dahil hindi na bumubuti ang kondisyon ng ina ni Mike, nagdesisyon siyang iuwi na sa tirahan ang kanyang ina. Noon di, nakipagbuno siya sa Panginoon. I argued with God like a lawyer. And I told him, pambihira ka, sabi ko, I prayed to you eh. Sabi ko, change me. But you didn't change me. Sabi ko, binugbog mo ko eh. What kind of God are you? After an hour of crying, I said, Lord, kahit na hindi kita naiintindihan, today, sabi ko, suko na ako sa'yo. I raise my hand to you. I surrender. Kalaunan ay binawian na ng buhay ang kanyang ina. After she died, I tried to have an evaluation of my life. And that's when I realized that I got it all wrong. I thought that in this 100 days of trial that I went through, that it is I who is supposed to save my mom. Actually, it was the other way around. God was using my mom to save me. Nasumpungan ni Mike ang kapayapaan sa piling ng Diyos, ngunit batid niyang may problema pa siyang dapat ayusin. I said to God, Lord, I know that you want me to rebuild my family.
But I have a problem. After 3 years of separation with my wife, I have fallen out of love with my wife. And I cannot fix it. So you've got to fix this for me. Pinuntahan ni Mike ang kanyang asawang si Babes na nooy nasa Ilocos. Dooy, muling nagningas ang kanyang pag-ibig para sa asawa. Nag-usap na kami mag-asawa and I said, can you give me another chance and try to fix these things? And she said yes. Nung sumama na ako sa kanya, nakita ko naman na nagbabago ulit yung buhay niya as Christian na. Nabuo muli ang kanilang pamilya. Sa mas matamis nilang pagsasama ay nabuntis muli si Babes sa bunso nilang anak na si Jaden. God is an awesome God. He is so wonderful, And God is a God of second chances. Talagang na-mold yung aming relasyon by introducing to us yung power at din talagang kung ano si Lord when it comes sa pagbuo ng family. Dahil sa bagong buhay at kapatawarang natanggap kay Jesus, hinubog din ni Mike ang kanyang asawa at mga anak sa salita ng Diyos bilang kanilang pundasyon. Ngayon ay aktibo ang kanyang sambahayan sa paglilingkod sa isang simbahan sa Bataan. Me, as a father now, I should give the best that I can offer my kids. All I want is that they have the faith that I have found through Jesus Christ. O yun lang ang may papamana ko sa kanila. Then I would have left them the best and the only thing that they needed in their life. Bukod sa pagtuturo ng salita ng Diyos doon, misyon din ni Mike ang maipalaganap ang pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng musika. Itinaguyod din nila ang Talking Hands Ministry na nagpapaabot ng mensahe ng kaligtasan sa mga walang pandinig. Gayon din ang Love Ministry na layong maipadama ang pag-ibig ni Jesus sa ilang bar sa Bataan. Tahanin na, anak, huwag ka nang iiyak. Di ko naman gusto ang malayo sa'yo.